Dear Max FM with DJ Chinny. Dear Max FM. Hi Chini, ako'y taos puso pong nakikiusap na sana'y mabasa niyo ang sulat ko. Taos puso kong ibabahagi ang aking buhay sa lahat ng nakikinig ngayon. May problema po kasi ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dahil sinisisi ko ang aking sarili. Kung paano ko masusuklian ang aking ina at ang aking kapatid na babae. Malaki na kasi ang sakripisyo nila. Ang tulong nila sa akin sa pagpapagamot. Chin, hindi ako nakapagtapos ng elementary. Kahit grade 2. Dahil nga sa puso ko. Noong 13 years old ako, doon ko na naramdamang sumasakit ang dibdib ko. Pero binaliwala ko lang yun. Hindi ko akalaing sakit na pala sa puso ang nararamdaman kong yun. Matagal ko nang tinago sa ina ko na may sakit ako sa puso. Pero lumipas din ng isang buwan, sinabi ko din sa ina ko. Sabi ko pa noon, Nay, sumasakit ang dibdib ko. Pero sabi ning nanay, sikmat lang na. Hindi na niya pinansin ang sinabi ko pa sa kanya. So parang wala lang sa ina ko ang mga sinabi kong masakit ang dibdib ko. Sabi naman ni ate, nag-iinarte lang yan, Nay. Kaya umalis na lang ako sa harapan nilang dalawa. Umiiyak ng patago. Kahit sumasakit na ang dibdib ko, nararamdaman kong kumikirot ang puso ko. Pero kinaya ko naman. Minsan medyo lumalakas yung kabog ng dibdib ko. Minsan normal naman. Pero lumipas din ang ilang taon, tsaka na ako nagpatingin pa sa doktor. At sinabi ng doktor sa ina ko na may sakit ako sa puso. Akala kasi nila nagsisinungaling ako. Akala lang kasi nila nag-iinarte ako. Pero totoo naman ang lahat. Alam mo, Chin, namutla na ako noon kaya dinala ako sa doktor. Inadmit ako ng 1 buwan sa hospital. Inatake ako sa puso 3 beses. Halos hindi ko na kinayang mabuhay pa noon dahil nahihirapan na akong huminga. Nilagyan na ako ng oxygen sa ilong. Pero kinukuha ko yun. Tinutusukan din ako ng pampatulog. Kaya hindi ko na rin alam kung anong nangyayari na sa akin nun. Basta ang alam ko lang, sobrang hirap ang dinadanas ko. Habang natutulog ako, 3 araw ko na noon sa hospital. Parang naramdaman ko na lang na parang nasa langit na ako. Marami akong nakikita. Marami ring nagpapakita sa akin. Ganon din ang Panginoon. Meron siyang sinasabi sa akin na hindi ko maintindihan. Habang lumalapit ang kamay niya sa dibdib ko. Tsaka ako nagising. Pagod na pagod ang buong katawan ko. Hindi ako makapaniwala na totoo yung nangyayari sa akin. Tsaka nawalan ng lakas ng pagising ko. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na dinagdagan niya pa ang buhay ko. Pero Chin, hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang kapatid ko sa lahat ng gastos niya sa hospital. Sa kanya galing lahat, pati gamot.
siya yung bumibili hanggang ngayon. Hindi rin ako pwedeng magtrabaho dahil nga may sakit ako sa puso. Umiiyak na lang ako kapag naaalala kong nangyari sa akin. Kung bakit ako pa. Kung bakit ganito ang buhay ko. Iniisip ko tuloy kung paano ko masusuklian ang mga magulang ko. Dahil naging malas ako sa buhay nila. Anong dapat kong gawin, Chin? Humihingi ako ng inyong payo. Sana'y mabasa nyo ang letter ko. Dahil medyo gumagaan ang pakiramdam ko tuwing nakikinig ako sa inyo. Mabuti naman akong anak sa mga magulang ko, Chin. Kung meron mang humingi ng Facebook ko, bigayin nyo na lang. Pagdating naman sa pag-ibig, nagkaroon din ako ng problema nun bago pa ako na hospital. Nung una, text-text lang po kami hanggang sa naging kami. Hindi niya pa alam na may sakit ako sa puso, pero tanggap niya ako sa buhay niya. Hanggang nalaman din niya. Chin, alam ko rin po na may asawa siya. Dahil sinabi naman niya sa akin na may asawa nga siya. Pero hindi naman po sila kasal, dalawa. May anak sila, isang babae. Pero naghiwalay na sila ng kanyang asawa, matagal na. Eto pa, may naging anak din ako sa kanya. Isa ding babae. Alam mo, Chin, sinasabi niya pa sa akin na hindi niya ipapakita sa akin ang bata. Masakit yun para sa akin. Ayaw rin ng mga magulang ko sa kanya. Mga pamangkin ko, ayaw nila sa girlfriend ko. Sabi nila, baka yan pa daw ang ikakamatay ko. Sinabi ng mga magulang ko. Pero mahal ko siya. Kaso lang, ang mga magulang kong ayaw sa kanya. Kaya naman mas lalo kong nahihirapan. Chin, maraming salamat sa pagbabasa ng aking sulat. Humihingi ako sa inyo ng payo. Hanggang dito na lamang. Salamat sa mag-a-advise sa akin in advance. Ang inyong kamaks, Joanne. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.